Hello sa inyo. Alam nyo, may dala akong isang super amazing na kwento ngayon na totoong-totoo at nangyari noong unang panahon. Handa na ba kayong makinig? Sige, simulan na natin. Okay, bago tayo magsimula, isipin nyo muna to. Ano ba yung pinakamatapang na bagay na nagawa mo sa buong buhay mo? Kasi yung kwento natin ngayon ay tungkol sa tatlong magkakaibigan na siguro isa sa mga pinakamatapang na tao sa buong kasaysayan. Okay, game na? So, kilalanin muna natin si Haring Nebuchadnezzar. Isa siyang napakalakas na pinuno. At dahil sa isang espesyal na panaginip niya, medyo lumaki ang ulo niya. Naging sobrang proud siya sa sarili. Gusto niyang ipamukha sa lahat kung gaano siya kagaling. At alam niyo ba kung anong pumasok sa isip niya? Sabi niya, magpapatay ako ng isang dambuhala, kumikinang at gintong estatwa ng sarili ko. Para sa kanya kasi, yun yung simbolo na ang kaharian niya ay mananatili magpakailanman. Pero gaano ba kataas yung 90 talampakan? Well, sobrang taas niyan guys. Para kang nakatingala sa isang building na may mga siyam na palapag. Ganun kataas. Para mas ma-imagine nyo, ganito. Kunwari, kumuha ka ng 6 na giraffe, tapos pinagpatong-patong mo sila. Ganun, kataas. Yung estatwa. Grabe no? Ang hirap isipin. Pero heto na, hindi lang pala yan basta-bastang palamuti. Kasi yung estatwa may kasamang isang napakahigpit na utos. At dito na magsisimula yung problema. Ito ang utos ng hari. Pag tumunog na yung musika, lahat, as in lahat-lahat, dapat lumuhod at sumamba sa gintong rebolto. Mukhang simple pero may nakakatakot na kapalit kapag hindi ka sumunod. At hindi to biro ha, kasi kung hindi ka yuyuko, diretso ka sa isang nag-aalab na hurno. Isang pugon na sobrang init, walang paligoy-ligoy. So yung mga tao, kailangan nilang mamili, susunod ba sila sa hari o harapin nila ang apoy? At dito na papasok yung mga bida ng kwento natin, sina Shadrach, Meshach at Abednego. Magkakaibigan sila na nagtatrabaho para sa hari, pero may malaki silang problema sa bagong batas na ito. So bakit naman sila tumanggi? Well, simple lang. Para sa kanila kasi, iisa lang ang tunay na Diyos na dapat sambahin. At yung pagluhod sa isang gintong estatwa, para na rin nilang tinalikuran ang Diyos nila. Kaya para sa kanila, mas mahalaga na maging tapat sa Diyos kaysa matakot sa hari. Ito yung alam nilang tama. At ito yung pinakamalupit, sinabi nila to ng harapan sa hari. Sabi nila, yung Diyos na pinaglilingkuran namin, kayang-kaya kaming iligtas. Pero kahit pa hindi niya gawin yon, hinding-hindi pa rin kami sasama sa ribulto mo. Wow, diba grabe yung tapang at yung tiwala nila. So ano sa tingin nyo ang naging reaksyon ng hari? Natuwa ba siya? Siyempre hindi. Naggalit siya ng todo. As in, umusok yung tenga at ilong niya sa galit. At dito na magaganap yung pinakakapanapanabik na bahagi. Sa sobrang galit ng hari, nag-utos siya, painitin niyo yung pugon ng 7 beses pa. Imagine, 7 beses na mas mainit kesa sa normal na sobrang init na. Nakakaloka. Tapos, kinuha yung mga pinakamalalakas niyang sundalo para igapos yung 3 magkakaibigan. Pero alam niyo ba, sa sobrang tindi ng init, yung mga sundalo mismo na nagtapon sa kanila, sila yung nasunok at namatay on the spot. At yun niya nga, inihagis sila sa gitna mismo ng nangangalit at naglalagablab na apoy. Ano na kaya ang mangyayari sa kanila? Mukhang ito na yung katapusan nila. Pero teka lang, akala ng lahat yun na yung ending ng kwento. Pero may isang bagay na sobrang kamangha-mangha ang nangyari. Isang totoong himala. Nung sumilip yung hari sa loob ng hurno, ano kaya yung nakita niya? Inaasahan niyang abo na lang yung makikita niya, pero laking gulat niya sa kanyang natunghayan. Biglang sumigaw yung hari. Teka, sandali, tingnan nyo, di ba 3 lang yung tinapon natin dyan? Bakit 4 sila? At naglalakad-lakad pa sila sa gitna ng apoy na parang wala lang? At ito yung pinaka-hindi ka paniniwala sa lahat. Yung buhok nila, hindi man lang nasunog. Yung damit nila, buo pa rin, ni hindi man lang sila amoy usok. Alam niyo kung ano lang yung natupok ng apoy? Yung mga tali lang na nakagapos sa kanila. Ang galing, no? Dahil sa nakita niya yon, yung hari na sobrang mayabang, biglang natauhan. Na-realize niya na may mas makapangyarihan pa pala kaysa sa kanya.
Siya mismo, yung hari na dati galit na galit ang tumawag sa kanila palabas ng apoy. At ang tawag niya sa kanila, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Nagbago na talaga yung tono niya. At hindi lang yan, naglabas pa siya ng bagong deklarasyon. Sabi niya, purihin ang Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego. Isipin niyo yung hari mismo na gustong sumunog sa kanila, siya na ngayon ang nagpupuri sa Diyos nila. Ganun kalakas ang epekto ng nakita niyang himala. So ano yung mga aral na pwede nating pulutin dito? Simple lang. Una, huwag kang matakot manindigan para sa tama, kahit mahirap pa yan. Pangalawa, magtiwala ka sa Diyos, lalo na kapag parang imposible na yung sitwasyon. At pangatlo, tandaan mo, ang tunay na lakas galing yan sa ating pananampalataya. At para sa'yo, iiwan ko tong tanong na to. Sa buhay mo, kailan ba yung mga panahon na kailangan mong manindigan para sa tama? Kahit natakot ka. Isang magandang paalala ito na basta't may pananampalataya, mayroon ding katapangan. Hanggang sa muli!